Achiever, 1,000,000. Lamborghini Achiever, 2,000,000. Founder of Team Titans Worldwide, 3,000,000. At milyon-milyon palakpak for the most beautiful mentor of I Am Worldwide. Mentor Arian Fernandez. Ayan, palakpakan natin. Grabe. Ikaw na yung pinaka-batang milyonaryo ng Iron World. Yes, you can, sabi ko sa kanya kanina, you can lead your own team and you are the next Lamborghini Achiever. Ayan. So, since wala tayong live, kanya-kanya tayong live ngayon sa team natin, and since wala kayo sa kanina, kayo na lang dito. Mentors, ayan, thank you sa time nyo, sa training natin. At ito ay biglaan, pero nandito tayo. Pero I'll make sure na you will learn, and syempre, ito ay kailangan natin. Actually, itong training natin na to is napaka-importante when it comes to building our network. So, para may idea lang kayo, yan, para may idea kayo when it comes sa I Am Worldwide, i-next natin. So, ito po yung mga na-achieve natin. Grabe yan! Kaso po. Okay, si Mentor Arian at si Coach Mike po ay wala namang alam talaga sa pag-network. Pero because of amazing opportunity, because of the mentors and the environment, kaya mahalaga talaga na attend ka lang ng training, whatever happens. Parang ganito, sinabihan ako, 5:30 na, pero since nandito na ako, actually may meeting talaga kami ngayon ng Sports Car Achiever. So naghati kami ni Coach Mike, sumakay siya dun sa mga ka-meeting namin, and then sabi ko, walang mati-training, since leader tayo, kailangan natin mag-stand up kahit walang nanonood. Kailangan tumayo ka, kasi si I Am Worldwide, kahit walang audience, tuloy pa rin na dapat may mag-training. When it comes sa building yun ng team, dapat ganun ang mindset mo. Alam niyo po, nung nag-start ako, wala akong grupo. Sa totoo lang, pag tinignan mo yung core ng Blast, ako po yung lumipat dito sa I Am Worldwide at nag-create ng team na walang kasama na left and right. As in, zero. So, nung nag-umpisa ako, nahirapan ako kasi sabi ko, bakit ganun? May team na sila, ako mag-isa pa lang. And that's why I really believe na napaka-importante na ma-train tayo when it comes to building our network. Kasi lahat pala na nagsimula sa malaki ay dating zero. Tama? So, parang tayo yung bata tayo. When you are a kid, you have no learnings at all. Ang unang nagtuturo sa iyo or your first teacher is your parent. Tama? Your mother. Katulad nito. When it comes naman sa networking, your first teacher is your mentor. So ngayon, pag pina-attend ka, kasi ang nakikita natin ngayon, si Mentor Arian, consistent top earner for the past 8 years. 8 years na. Lamborghini Huracan, House and Lot Achiever, maraming property. Diba? Kumbaga, halos lahat ng inilabas ni I Am Worldwide na hit natin. Rolex, lahat, name it. Pero, ang nakikita mo yung ngayon, despite ng pag-hit ng mga yan, bago ang Team Titans, pag nakita mo yung Team Titans ngayon, walang Team Titans before. Kaya kung mag-isa ka man ngayon, maliit ang grupo mo, may napapiin ka, isipin mo, ngayon lang yan. Pero lakihan mo ang vision mo. Kaya pag-uusapan natin, ito po, next po, kuya, ay, meron pala tayong ganito. Sige, tingnan niyo po ako before. I'm just an ordinary employee na, kumbaga, hindi ako nangangarap na magkaka-Lamborghini ako. Hindi ko nga alam yung kotse na Lamborghini. Noong mga time na yan, wala akong idea na may magandang plano pala si Lord sa akin. Ang alam ko lang, galingan ko sa pag-i-empleyado para mapunta ako sa Australia. Kasi ang work ko talaga is nasa Australian Migration, na nagpa-process po ng visa sa Australia. So, sabi ko, kung gagawin ko to ng 10 taon, anong future ko? Nakita ko yung future ko doon sa kasamahan ko sa trabaho. Kapag wala siyang pinadalang nurse sa Australia,
wala siyang income. Sabi ko, dito ba talaga ako bilong? Ang trabaho ko mag-market at maghanap ng papadala ng mga nurses to Australia. Sabi ko, parang hindi ako dito bilong. Until such time, si Mentor May po, sa kanila ako nakatira, yung top 1 ng company, kasi ano ko yun yung lola ko na nagpalaki sa akin, tsaka yung daddy niya ay magkapatid. So, sila yung nagpa-aral sa akin. Sabi ko, one time, si Mentor May, umuwi siya na may mga products. Tapos, may cheque siyang nakakalat. Ay, na-curious ako doon. So, maybe, iba-iba tayo ng kwento kung paano tayo nadala dito. Yan yung kwento mo, pero yan din yung reason ni Lord kung bakit kanya na dinala dito. And then, alam mo, hindi naging madali. Kasi when I starting, I have 2 kids. And then, yung asawa ko is, seaman. So, kung titingnan mo, mami, may 2 anak, tapos asawa ng OFW. So, di ba, ang typical na buhay ng isang asawa ng OFW, mag-asikaso sa loob ng bahay. Tama? Maging isang plain housewife. Or katulad ko naman, na nagtatrabaho, wala akong time sa ibang bagay. Pero, hindi yan naging gandang. Kasi nakita ko, when I started network marketing, sabi ko, parang ang saya ng ginagawa nila. Pupunta ng office, may iba't ibang taong kinakausap. Pero, iba yung future natin kapag nag-networking tayo. And then, sineryoso ko siya. Alam niyo po, imagine mo, pag tingnan mo to sino namang mag-aakala na ang isang mami, magbibuild ng isang network, parang, Kaya, naniniwala ako, wala sa background. Kahit anong background mo, pwede ka maging successful sa I Am Worldwide. Kasi ako, tingnan mo, nung time na yan, nung time na to, ihahatid ko si Coach Mike ihahatid ko siya sa airport. Tapos, babalik ako sa ospital kasi nakakumpay yung anak ko dahil may pneumonia. Dadaan lang ako doon, pupunta naman ako dito sa McDonald's sa Green Hills kasi event yan ng Titans. Nakita mo yung point, yung parang, ganun yung pass mo bago mo narating yan? Kasi may kwento talaga. Hindi ka agad na top earner ka, hindi ka agad na achiever ka. May kwento behind it. Pero ang lesson dito, ano ba ang mga ginawa mo? Bakit nagtuloy ka? Despite ng pinagdadaanan mo. Imagine mo, kung tumigil pa lang ako in my first, second, at third struggle, anong mangyayari? Di sana, walang mga coaching na ganito. Imagine mo, yung nanay na may sakit yung anak, na may asawang OFW, na hindi magkaintindihan kung ano yung uunahin sa buhay, kung tumigil, paano makikreate yung mga sports car at supercar achiever? Nagigets mo yung point? Maybe, siguro nandito ka sa point ng life mo na parang nag-struggle ka ngayon sa pag-network mo. Maybe, hindi mo pa nakukuha yung mga tamang tao sa pag-network mo. Pero, wag ka lang tumigil. Kasi naalala ko to, one time, di ba, dominant ako, yung mentor ko. Alam mo, naghanap ako ng mentor na makakaintindi dun sa sitwasyon ko. Hindi ko to madalas kinikwento, pero one time, nag-message ako kay Mentor Peach. Kilala niyo naman si Mentor Peach? Yes! So, dominant yun. So, maintindihan niya ako kung ano yung pinagdadaanan ko. Kasi yung mga dominant talaga, matatapang lang yan, pero mababa ang luha, tapos madalas ang disappointment kasi mataas yung expectation talaga ng mga dominante. Kasi, di ba, mga doer sila. As in, mga worker kasi ang mga dominante. Pero alam mo, one time, sabi ko, Mentor Peach, pwede po tayo mag-meet. Umiyak talaga ako sa kanya. Kasi yung time na feeling ko na pag-iwanan ako. Alam mo yun, yung mo, kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, hindi mo alam, may ganyang moment yung mentor mo na quitting stage. As in, pumunta ako, naalala ko to, dito sa Annapolis, meron dyang Korean coffee shop, naalala ko to. Sabi ko, pwede po ba tayo mag-meet? Kasi, meron lang po akong itatanong. Hindi ko po alam kung tama pa yung nangyayari sa akin. Kasi, feeling ko, hindi po ako nakaka-build. Alam mo yung dominant ka, na feeling mo nawawala lahat ng tao mo, na feeling mo hindi ka talaga, gusto ko na, pang ano lang talaga ako, pang benta talaga ako. Yung inaano ko yung sarili ko, ang galing kong magpa-pay in. Ang galing kong mag-close deal ng executive. Pero bakit
hindi ako makabuild ng network. That's why, pinayuhan niya ako na kung ano man yung personality mo, aralin mo din yung personality ng iba. And that's why, sabi ko, kung dominant ako masyado at yung mga S na dinadala sa akin ay laging nawawala, so may problem ako. Inaral ko yung DISC. And then, doon ko na-realize na iba-iba talaga pala tayo ng personality. So, kailangan natin mag-adjust sa ibang kind ng makakasalamuhan natin. So, parang ito, tinanong ko si Mami, magkaiba ng personality kahit magkapatid, isa lang naman pinanggalingan yan. Ganon din yung dalawa kong anak, magkaiba sila. So tayo, mas kailangan natin pag ikaw ay leader pala, mas kailangan alam mo yung personality test ng mga leaders mo para alam mo kung paano sila i-handle. Like ako dati, kung ano yung gusto kong sabihin, sasabihin ko kasi dominante ako. Tama? Kasi doer ako. Ang gusto ko, kung ano yung ginagawa ko, gawin nyo din. Kasi effective ako dun eh. Hindi pala ganon. Kasi merong mga S na pinag-aaralan mo na nila kung paano nila sasabihin at gagawin yung ginagawa mo. Eh, sa malalakas ang loob, sa mga dominant, normal yun eh. Na kakausapin ko yun. Kasi malakas ang loob ko, pero sa mga S pala, hindi pa nila alam kung paano nila i-approach yun, inaaral pa nila. Eh, nung natutunan ko yun, sabi ko, okay, ganito ko i-approach to, ganito ko i-approach to. Hindi pa rin ako perfect into building, pero at least, yung dating problema ko noong 2017, 2018, na hindi ako makabuild, may Teen Titans na ngayon. Okay? At hindi lang basta Teen Titans. Itong mga leaders talaga itong mga to. Kumbaga, mga top earners na rin ng kumpanya natin. So, pag-usapan natin, paano nangyari yun? Sabi daw, napaka-importante, ano ba talaga yung pagkakaintindi mo sa negosyo natin? Kasi, lahat tayo gusto natin maging successful sa I Am Worldwide, right? Kaya nga nagtsatsaga tayo eh. May mga kanina sa King Titans tinanong, what is your biggest sacrifice in this business? Sabi ang sagot ni Mentor May kanina, I think wala naman, pag yan ang tinatanong sa akin, wala naman. Kasi ang iniisip ko, kailangan kong gawin yung dapat. At hindi ko pwedeng gawin yung gusto ko lang. Nagigets mo yung point na we need to do what is right. Or what is important when it comes sa business natin. Simple lang. Ano ba ang priority mo? Kasi ako ganito. Nung nag-start ako, ang sacrifice ko, yung time ko sa anak ko. Lumaki talaga sila sa nanay ko. Lumaki sila dun sa, nagpalaki din sa akin. So, ang sacrifice ko, hindi ko sila katabi sa pagtulog. Pero ngayon, kahit anong oras naman, gusto nila sumama. Alam mo, pag aalis kami, hindi kami namimili ng oras. Pag magbabakasyon, pag magre-request sila, bago kami nag-Europe, alam mo yun, nagpunta kami dun sa Batangas. Kala mo, simpleng Batangas lang, pero yung tinulugan mo, 16,000 isang gabi. Yung nag-viral yun eh. Pag pinalaw mo ako sa TikTok, meron akong viral dun, 4.2 million na. Ang ganda kasi nung camper ba na pinira namin na nakaka-amaze na, alam mo yun, sabi ng mga tao, magkano? 16,000 isang gabi? Kasi, syempre sa afford, normal yun, 16,000 maganda eh. Pero kapag hindi po mo afford, mahal yun. Nagigets mo? Yes. So, darating ka din sa point na yung mga mahal magiging mura sa'yo. Bakit? Afford mo. So, paano natin gagawin na dumating ka sa sitwasyon na gano'n? Na parang, ngayon kasi, ang namin, buhayin lang yung sarili namin, may panggalaw kami, makakaalis ka rin dyan. Kasi ako, naalala ko, 2016, 2017, 2018, ganyan yung sitwasyon ko. Kasi bakit? Wala pa akong grupo. Pero sabi ko, ano ba ang gagawin ko para magkagrupo ako? Ito po, sabi dito, your business starts with ABC to success. Okay? Pag-usapan natin to. Kasi minsan, since lagi itong every week to dinidiscuss, minsan, nakakalimutan kasi siya natin. I mean, nawawala, kumbaga, okay lang yan, nandyan lang yung training. Eh ngayon guys, tinanggal yung training. Kung gusto mo mag-build, kailangan mo mag-video lagi para i-send sa downline mo. Kasi, ang mga mentor, akala mo lang, ulit-ulit lang sila sa ganyan. No, iba-iba ang bagsakan ng mga speaker.
So ako, ang trabaho ko, kaya ko na-build din yung international ko, masipag talaga ako. Everyday, nasa IAM kami. Nagbi-video ako, tapos sinisend ko sa kanila. So, last time, napag-usapan namin nila BP parang hindi na nabibigyan ng value yung training. Kasi may online. Kaya ngayon, wala na tayong online. Kasi, ang networking talaga, after ng training, may mampa, doon kami tumatag. Kaya kailangan ibalik natin yon. So, ngayon, pag-usapan natin. Ang ABC to success, ang unang-una dyan yung A. Bakit kailangan A? Kasi, ang A natin ay attitude. Alam mo, ang skills kasi naaaral. Pero ang attitude, ikaw kasi yun. Okay? Kahit ilang beses kang i-correct, hanggat hindi ka nagbabago, hanggat pinapangatawanan mo kung ano yung attitude mo, hindi ka mag-grow. Halimbawa, may nakitang mali sa'yo yung mentor mo, Mens. Pero, ang dating sa'yo, sa umpisa, masama ang loob mo kasi kinukorek ka eh. Eh, ikaw nga yun, parang ako, grabe, ang sakit mo naman magsalita, Mentor Arian. Noong una, ganun ako. Pero ngayon kasi, iniisip ko na, bago ko sabihin, yung parang hindi na ako yung nakaka-pressure magsalita. Okay? Mag-ano ako, pabiro na, pero, kumbaga, nabago ko na yun. Maraming, maraming taon bago ko na-develop yun. Tingnan mo to. Sabi, bakit napakahalaga ng alam mo ba ngayon, sa mga, kapag ikaw ay mag-a-apply ng trabaho, alam mo ba na kasama na sa tinitingnan ng mga employer ay ang attitude? Yes. Kasi, ang skills, kung paano mo gagawin ang trabaho mo, ay naaaral. Yes. Lahat ng bagay na gusto mong aralin, na pwedeng pag-aralan, panoorin sa YouTube, iulit-ulit kang i-train. Pero ang attitude hindi. Kaya pag napansin mo, pag tinanong, Mens, kailangan ba magaling ako? Kailangan. Required na gumaling ka. Kasi kailangan ma-familiar, ma-perfect mo din yung IAM 5 eh. Diba? Eh, Mens, magaling naman ako. Bakit hindi ako nakaka-build? Kasi minsan, nandun yung magaling ka. Kasi may knowledge ka. Pero pag tinignan mo kasi, ang knowledge ay 96% lang. Eh, Mens, masipag ako. Magaling ako, tapos masipag ako. Bakit hindi pa rin ako maging successful? Kasi, yung sipag mo, 98% lang. Saan mo matatagpuan para makakuha ka ng 100%? Nasa attitude. Galing, no? Ibang klase si Lord. Gumawa siya ng isang spelling na magre-reflect sa pagkatao ng isang tao na ang total 100%. So, imagine mo, kakaiba, no? Sa lahat ng words, yun lang yung 100%. Paano nangyari yun? Ako na-amaze ako, nung napakinggan ko itong unang training na to, grabe naman si Lord. Ganun pala ka-importante yung attitude natin. Sa totoo lang, hindi lang naman ito ginagamit sa business eh. Kahit nasa labas ka, yan na yung batayan ng ibang tao para i-hire ka. Yes. Para to be successful, you need to be a 100% when it comes to your attitude. Kailangan mo siyang i-correct. Halimbawa, ako kasi, nung time na matigas ang ulo ko, halimbawa sinabi ni Mentor May, dati kasi meron kami tinatawag na body and soul. Yung body and soul, masteral training yon, hindi yung ginaganap dito, sa ibang lugar yon. Tapos iba, tagalabas na nag-train. Alam mo, sabi niya, Ate Ayan, last day ko na itong sasabihin sa'yo, hindi na kita sasabihan na mag-body and soul ka. On the spot, nagpalista ako kasi last day na. Alam mo yun, last day niya na daw ako ipapalo up, day niya na daw ako kulitin. Alam mo yung matigas yung ulo mo? And that moment ko na-realize na kailangan pa pala akong sabihan ng last na to bago ako kumilos. Eh, pwede namang hindi. Doon ko na-realize na pag ako naging leader at ganun katigas ang ulo ng mga downline ko, anong mararamdaman ko? Nagigets mo yung point? Yes. Everything na gagawin mo is babalik sa'yo. Yes. When it comes sa downlines mo, when it comes sa uplines mo, sa crossline mo, at when it comes
sa decision at sa leadership mo. So, make it sure, hindi lang tayo basta kumakabig. Ganito. Pag negosyante ka kasi, ang mindset, business equals profit. Magkaiba sa networking. Business is equals to relationship. Hindi ka magtatagal dito kapag hindi maayos ang pakikitungo mo sa iba. Kasi this is people business. Hindi ito, may barley dyan, bentahan kita, tapos na ang relationship natin. Hindi kasi ito nag-end. Hanggat hindi ito successful, hindi ka pwedeng mag-quit kung committed ka sa kanya. Kasi hindi ka naman magiging successful kung hindi magiging successful ang organization mo. Nagigets mo yung point? Yes. Kaya napaka-importante. Halimbawa, dumating sa point, nagkaroon ka ng problema. Gusto mo na mag-quit, pero may mga downline ka. That's attitude eh. Ayoko na, nahihirapan ako. Paano yung mga tao pinaniwala mo? Na magiging successful ka dito. Magiging successful din siya dito. That's attitude. And tandaan mo, ang attitude ay nagre-reflect kung paano ka magre-respond sa lahat ng nangyayari sa iyo. O, ano yung attitude? Ito yung may pinagdadaanan ka, paano mo harapin yung pinagdadaanan mo. May, halimbawa, pray ka ng pray. Mentor Arian, kasi, meron akong downline, matigas ang ulo. Bago mo siya sabihan na matigas ang ulo, ano ba ang reason kung bakit matigas ang ulo niya? Is it hindi kayo nagkakausap ng tama? O matigas ang ulo dahil hindi mo siya kayang i-handle? Magkaiba kasi yun eh. Pwede nating sabihan na hindi kayo nagkakaintindihan dahil hindi rin kayo nag-uusap. Nagigets mo? So, tayo, kapag positive ka towards sa nangyayari sa'yo, kaya mong gawa ng paraan yung mga problemang darating sa'yo. Because yung reaction natin towards sa mga nangyayari sa atin, dun tayo binabayaran when it comes to solving any problem. And ang magdadala niyan ay yung attitude natin. Nagigets mo? Kasi kahit nasa labas ka, may problema ka. Kahit nasa labas ka, may struggles ka. Wala yung pinagkaiba kung nag-aayam worldwide ka. Pero sa ayam worldwide kasi, mag-struggles ka man, worth it naman yung nilalaban mo. Kasi lahat ng mentor, sabi ko nga nag-struggle ka ngayon, nag-struggle din ako. May problema ka, may problema din ako. Nawawalan ka ng team, hindi ka nakakapagpapayin, dumaan din ako dyan. Pero anong point? Bakit nandito pa rin yung mga mentors? Kasi isa lang, nagtuloy sila despite ng mga struggles. Because yung attitude nila is positive towards sa nangyayari sa kanila. Nagigets? O, next natin. Ayun lang. Ayan. Dito sa ayan, nabanggit ko naman na to eh. Sabi niya, kasi, ang network marketing, continuous learning kasi talaga siya. Halimbawa, naka-attend na ako niyan eh. Ibang bagsakan, minsan ganito. Ang journey natin sa pag-networking, hindi siya straight line. Hindi siya straight line. As in, paliko-liko, may binild ka, biglang nawala yung binild mo, may leaders ka na, tapos nagkaroon ng problema, ano gagawin mo? Mag-DR ka ulit. So, hindi siya straight line na parang may nabunot ako, boom, top earner na ka, maganda ko. Hindi ganun ha. As in, sa journey mo, hindi to eh. Ngayon, kailangan mo lang maging empty cup. Ano yung empty cup? Makinig ka lang ulit at mag-basic ka lagi. Empty cup, yung tipong, dati, nung una ka, excited ka, di ba? Umattend ka ng training, nakikinig ka pa, habang tumatagal ka, nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagiging acne. Yung alam ko na yan, nakaka-attend na ako dyan, napakinggan ko na yan, alam ko na yan eh. Pero alam mo ba, bakit kailangan tuloy-tuloy ka mag-train? Kasi hindi perfect ang journey mo. May pagdadaanan ka, kailangan mo ko ulit makarinig ng wisdom. Ako, pag sabi ko, parang pumupurol ako kasi ang ginagawa ko puro training. So, hindi na ako nakakapag-talk. So, ang gagawin ko? Magtutok ako. Kailangan may talk ako. So, kailangan ko ulit manood ng IBP. Tama? Kasi magbaback to basic ako eh. Huwag natin gawing komplikado yung business natin. Ang business natin, simple lang. Mag-talk ka
Di ba? Mag-prospect ka, mag-present ka, mag-training ka. Yun lang, mag-talk ka, mag-present ka, mag-training ka. Tapos, ikopakopya mo yun dun sa pinapayin mo. O, di dalawa na kayo. Mag-talk ka ulit. O, dumadami. Kasi kailangan, pinapadami mo yung sarili mo. Yun ang network marketing eh. Ngayon, di ba, pag tumigil ka, itigil mo tong skills na to. Di ba, kahit gano'n ka kagaling, pag tumigil ka, 1 buwan, 2 buwan, hindi ka na ulit magaling. Kasi hindi mo na siya ulit ginagawa. Kaya gano'n ka-importante na uma-attend ka pa rin ng IDP, ng training. Sabi ni Mentor Marlon kanina, nung tinok si Mentor Saisa, hindi talaga siya yung itotok. Namimiso ako dun sa kanila. Hindi ko kalinya yun. Hindi ako check dun. Pero dahil gusto ko makapagpapayin ng executive at gusto ko makakuha ng kung paano sila nakakapag-close ng mga galing sa call center, sumasama ko sa kanila. Sabi ko, pasama ako sa inyo. Kasi bakit? Pag wala kang, alimbawa, gusto mong matuto, gusto mong maka-attract ng mga pay-in, sama ka sa mga nagpapapay-in. Huwag ka mahiya. Sama naman ako. Kaya importante din yung cross-line. Kasi yung cross-line minsan, sila yung may resulta. Huwag ka mahiyang, sama ako, basta productive. Huwag kang sama na, saan kayo? Tambay dito sa kondo. Ay, dyan na rin ako. Huwag ganon. Ang sasamahan mo lang, yung alam mo, pag ginamit mo yung oras mo, may mapapala ka. Ako, nalala ko to, dati tumatambay kami dyan sa Abida, pero nag-a-ads kami. Yung nagpapaturo kami ng ads. Hindi ako, lalo na si Coach Mike ako, pag hindi yan matututo, hindi about sa pera, hindi, hilayin ka niya, wag tumigil tayo, alis na tayo, ganun siya. So, sabi nga dito, take initiative. Lagi kang, ito hindi lang para sa sarili mo, kundi ito para sa ibibig mo na grupo. Mag-usap tayo, mens. Pag alam mo, bumababa ang sales ng grupo mo, mag-usa kang kumilos. Pag alam mo na wala kang pay-in, mag-usa ka, take initiative. It's all about tayo eh. Minsan, naghihintay tayo na, yung mga downline ko, ang tatamad. Malay mo, pag gumalaw ka, makita nila, kumilos sila. Nagigets mo? Laging ganun eh. Yung parang, bago tayo mag-blame ng iba, tingin muna tayo lagi sa sarili natin. Na kung may magagawa ka, pakita mo na may tinatrabaho ka. Okay? Sabi nga dito, skills can be taught and developed, but attitudes are difficult to change and ultimately are the responsibility of each person. Wala namang ibang magkukorek sa atin. Kahit anong galing ng speaker, ng mentors, ang attitude mo ay ikaw lang ang makakapag-adjust. Walang iba. Kahit pagalitan ka ng paulit-ulit, suko na yung nag-aano sa'yo, yung nag-guide sa'yo, ikaw lang. You have to decide na ito na ako ngayon. Pag-isip ko ng umaga, ibang tao na ako, kikilos ako, di ako kailangan sabihan, magiging positive ako. We choose kung ano ang pwedeng maging tayo. Laging tayo ang namimili nun. Okay? Next. Ito naman, belief. Ito medyo kailangan, ito required talaga siya. Yung attitude, 100%, wala kang question doon. Kailangan mong mag-adapt at saka baguhin talaga siya. Kung alam mong hindi siya align when it comes sa relationship with others. Ang belief naman, ito yung nagpapagalaw naman sa atin. When it comes paniniwala natin sa kumpanya, sa industriya ng MLM, sa produkto, sa marketing plan, sa mentors, sa downline, sa crossline, yourself. Paglihin ko. Pag nasa I Am Worldwide ka na, dapat 101% give in ka. Walang, kumbaga, focus ka lang. Kumbaga, pag tinanong ka, anong pinakamagandang kumpanya, I Am lang. Ano ang may pinakamagandang produkto, I Am lang. Ano ang may pinakamagandang marketing plan, I Am lang. Nagigets mo, yung kahit pagbalik-balik tayo at sabihin na scam, dapat I Am lang. Bakit? Pag ikaw ay may katiting na doubt, kahit 1% lang, never mong itotodo ang negosyo. At never ka magiging successful pag hindi mo binigay ang 101% mo. Kasi ako, naalala ko to,
Pag walang internet sa isang lugar at may family day kami, magkaaway kami ni Coach Mike. Bakit? Paano yung team ko? Paano ko sasagutin? Tapos magtutunay ka dito? Naalala ko to? Hindi ko talaga siya inimikan. May family day kami, nagpunta kami ng Pangasinan, ang layo. 7 hours ang sakit-sakit ng likod pagdating doon. Walang internet. 2 days, hindi niya ako makausap. Alam mo yung family day? Kasi ganun ako ka-focus, ganun ka-importante sa akin yung negosyo. Kasi ang iniisip ko, kapag nawala to, nagbaback to zero na naman ako, naghirap na ako, tapos babalik na naman ako sa zero, ganun ka-importante. Kaya, yung iba, akala nila parang, grabe, wala na silang ginawa, kundi I am. Kasi, para magkaroon na tayo ng choice. Pag hindi mo kasi tinodo sa una, babalik ka ulit. O di, nawala na naman. Hindi, yung binild mo, back to zero ka na naman. Gusto mo ba, ulit-ulit ka na nag-build? Di ba gusto mo, pag nag-build ka, tuloy-tuloy din sila. Pag nawawala ka, mawawala din sila. Pag hindi ka consistent, hindi rin sila consistent. Ganun ang building ng network. Kaya, tingnan mo to, ang Team Titans po, ganito. Kahit wala kami, dapat tuloy ang team day. Bakit? System kasi siya. Halimbawa, may pinagawa ka sa team mo, mawawala ka, hindi pwedeng pag wala ka, wala din yung team mo. Ang system, tuloy-tuloy dapat yan. Bakit? Alam mo naman pag hindi. Kaya nga tayo nag-networking para kahit wala ka, dumating ang time, ang income mo ay tuloy. Passive income. Kasi kung hindi ganun, wala tayong pagkakaiba sa pagiging empleyado. Kapag hindi mo tinodo to, halimbawa, may doubt ka, kahit katiting lang na doubt, kung makakabuild ako ng 1 year, tutuloy ako. Pero kung hindi ako makakabuild ng 1 year, quit na ako. Ganun ba dapat? Hindi 100% yung ano mo nun. Hindi 100% yung paniniwala mo. Kasi may doubt ka eh. Binigyan mo na, limit pa yung sarili mo. Pag naka 2 year, yung iba nga pag wala nangyari sa akin dito ng 6 months, balik ako sa pagtatrabaho Hindi ganun yung building ng network eh. Ang mga mentor, naka-commit sila ng years. Minimum 5 years. Para i-build to. Paano ka ba gagalaw ng pang long term? Because of your belief. I am worldwide. Tingnan mo to top 1 na ang I am. Pag hindi ka pa naniniwala sa kumpanya natin, sa mentors mo, sa downlines mo, kanino ka pa maniniwala? Alam naman nasa labas. Ba't ka nandito kung sa labas ka pala naniniwala? Kaya, ibigay mo na yung 101% mong belief para hindi ka na nasi-shake. Alam mo yon? Kasi kung hindi mo ito todo, huwag mo na lang gawin. Nasa Bible kasi yun eh. Kapag may gagawin ka, ibigay mo yung 101% mo. Never naging successful ang isang tao kahit may katiting na daw. As in, kahit konti lang. Kasi bakit? Mapipigilan ka hindi mo ibibigay yung best mo. Tama? Okay. Next tayo. Commitment. Ito, magkakadugtong, di ba? Naniniwala ka na kay I am worldwide na ito na yung magpapabago ng buhay mo. Naniniwala ka na yung mentor mo ang tutulong sa'yo para maging successful ka. Men, sabi nga dito, commitment. Isa sa mga criteria para maging successful ka. Kasi kung wala kang commitment, lagi kang babalik sa simula. Tingnan mo to. Kahit dumating ako sa point na kailangan mo mamili between pamilya, alam mo yun, pamilya, between I am worldwide. Ito yung, ganito rin yung sagot ni, may tinanong, kung papipiliin ka kung career o ang mga anak mo, anong pipiliin mo? Ang sagot niya, career. Paano ko bubuhayin ang anak ko
kung pipiliin ko sila. Tama? So, sa iba, na hindi naiintindihan yon, ay, ganun, career. Pero kapag naiintindihan mo, eto nasa umpisa, magsasacrifice ka, pero mababago ang buhay ng mga sinakripisyo mo. That's a long term. Commit ka muna. Ibigay mo muna ang 101% mo. Kasi means ganun ang nangyari sa akin. Hindi ko katabi yung mga anak ko, ilang taon yon. Pero ngayon, katabi. Walang patayan ng aircon. Dati wala naman kaming aircon. Yung aircon namin sa inupa namin sa talig, isa lang. Hindi pa namin sila katabi. Kasi kay nanay sila nakatabi. Pero ngayon, kahit magdamag, pag sinabing mag-aircon, wala kang choice. Mag-aircon ka din kahit nilalamig ka. Kasi yun ang request ng anak mo. Si Zoe sa amin siyang tumatabi ngayon. Okay lang sa amin kasi nga, ngayon na kami nakakabawi. Na tumatabi siya, ngayon lang siya naglalambing Kasi nung lumalaki naman siya, hindi naman siya katabi. Nabalikan ka? Nakabawi ka naman Pero iba na ngayon ang buhay. May choice ka na. Kaya, ganito means, huwag nating gawing reason na hindi natin magtodo yung I am worldwide dun sa mga reason na dapat tumutodo tayo. Halimbawa, means wala akong pamasahe Kaya nga nag-I am worldwide para may pamasahe ka. Diba? Means, hindi ako makaka-attend. Wala akong pambiling ticket dyan sa hindi ko naman kilala yan. Song-jongki na yan. Hindi rin naman namin kilala yan. Pero dahil part ng negosyo natin, kailangan natin mag-commit. Ito nga, hindi natin mapuno-puno, pero si Ayam, nakakommit siya na kailangan, whatever happens, tuloy ang training ngayon. Tama. Kung yung kumpanya na mas malaki ang investment kaysa sa atin ay nakakommit sa atin, tayo pa kaya? Na nangangarap lang na mabago din ang buhay? And that's why, nung time na nag-start ako, wala akong ginawa, kundi I am worldwide lang. Nakakommit lang talaga ako. As in, wala kang ibang negosyo. Pag tinatanong, di ba kayong negosyo? Wala. May iba kayong trabaho? Wala. Pinatigil ko nga si Coach Red, tapos magtatrabaho naman. Diba? So, ito lang yung ginagawa namin. Kaya, simula kung ano ang nakikita mo lahat sa amin ngayon, sa loob ng bahay namin, ay yung worldwide lang yun. Walang ibang pinanggalingan. Kasi ganito, minsan yung iba, takot sila mag-commit. Alam mo, yung minsan, parang ayaw mong itodo, yung 100% mo. Kasi nga, yung paniniwala mo, may doubt na konti. Tanggalin mo yun, itodo mo. Okay na yung attitude mo, itodo mo sa belief mo. Kasi pag naniniwala ka na, wala namang makikipigil sa'yo Tama. Tingnan mo to. Noong unang panahon, pag pinagbabawalan ng mga babae, na huwag makipagkita sa nanliligaw sa jowa, gagawa ng paraan. Kasi ang paniniwala nila, in love sila. Tama? Pag gano'n ang attitude mo, na parang in love ka kay Ayam Worldwide, kahit gaano kadaming negative dyan, nanay mo, jowa mo, walang makakapigil. Tama. Kasi hindi nga napipigilan yung taong grabe yung paniniwala. As in, hindi mo yan kayang, ayaw mo, ayaw ko din sa'yo. Maghiwalay na tayo. Alam mo ako, ganun ako dati. Ayaw ni Coach Mike, bala ka. Ano na ako, kumbaga, kaya ko makipaghiwalay. Kasi grabe yung iba talaga yung paniniwala ko sa networking as in. Kahit magano na tayo, ayaw mo, bala ka. Kaso mas malupit siya sa akin Kaya downline ko siya. Di ba? Gawin mo. Itayin mo. Mas hanap ka ng malupit. Di ba? Gumawa ng buhay ko. Yung mga negative term mo in positive. Kasi malay mo, sila pala yung asset mo. Tama. Di ba? So, since ikaw ay okay ng attitude mo, pero every now and then, check. Check your heart always. And then, yung paniniwala mo, sabi ko nga sa'yo never ka magkukumit sa isang bagay na may doubt ka. Ulitin ko ulit, never kang magbibigay ng 101% na commitment sa isang bagay na may doubt ka, kahit tuldok lang. Kaya, sunod-sunod yun. Yung belief mo, yung commitment mo, last na. Okay? Next na yung ibang letter. Ito, pag nag-commit ka, I'll do whatever it takes. Tanggalin mo na sa option mo yung I'll try and I'll do my best. Diba sabi ko kanina? Ay, kung ito try mo lang, huwag na lang.
Kasi sayang yung mga taong invite mo. Alam mo, pag nag-training kayo ng mga bago, yung mga leaders, tanungin nyo sila kung bakit nila gagawin ang ngayong worldwide. Malalaman mo kung gano'ng kalalim ang commitment nila. Kasi, gusto ko lang maging mag-part-time. Ang gagawin mo, syempre, palalimin mo siya. Kasi ang mindset nilang una, user nga lang siya. Gagamit na nga ako dito. Pwede ba natin palakpakan Diamond Mentor Naomi? At Diamond Mentor Joshua? Grabe, yung mga Diamond, pero nandito. Okay? Guys, walang choice. I'll do whatever it takes. Gets? Yes. Oo ha? Wala na. Kasi pag di mo binigay yung 101% mo, isipin mo na lang, never ka talaga magiging successful dito. Kasi pag 101%, maraming sacrifice, pero worth it. Pag hindi 100%, konti sacrifice, konti lang din ang makukuha mo. Hindi todo. Halimbawa, meron kang, meron pang humihila sa'yo na maglabas ng resulta, na mag-training, na tumayo, mag-step up. Basta, hindi si Lord yun. Halimbawa, parang, nakakahiya. Pag hindi mo nalalabas ang potential mo, hindi si Lord yun. Okay? O ito tip yun. Kasi yun yung pamantayan ko eh. Pag nahihiya ako, tapos tama naman ang gagawin ko, hindi si Lord yun. Hindi enemy yun. Yung tipong, hindi mo may pinapagawa sa'yo, pero hindi mo ginagawa dahil meron kang takot, hindi si Lord yun. Kasi ang gusto niya talaga maging successful tayo. Okay? Know your deepest why. Para daw ibigay mo yung lahat sa negosyo mo is alam mo kung gaano para kanino mo kailangan mong hatawin yung item. Ako kasi alam na alam ko eh. Tapos, last na. Dito tayo magtapos. Discouragement. Okay? Ganito. Ang ganda nung ang ganda nung tatlo. Attitude, belief, at commitment. Pagdating sa letter D, ito ang reality. Reality! Ang tao ay laging nadi-discourage pag hindi agad nakukuha ang gusto. Yes. May sarili kang timeline, pero may sariling timeline yung nasa taas. Yes. Ang lagi mong tanungin sa sarili mo, tamang tao ba ako para ma-receive ko ang gusto ko? Pag ganyan ang mindset mo, hindi ka maiinip. Pag ang mindset mo, lagi mong tanungin, tamang tao ba ako? Pag feeling mo, hindi mo naman binigay 100% mo, at may kulang ka pa, hindi ka pa tamang tao. Kaya wala kang karapatan magreklamo kung bakit wala pa yung pinipipray mo. Ang dali kasi natin ma-discourage. Nag-talk ka, hindi nag-pay in. Sabi dito, some will join, some will not, so what next? Nag-talk ka ulit, hindi ulit nag-join. Pag ikaw ay naka-10 talk sa maghapon, lahat negative. Okay lang yun kung nagsisimula ka. Pero kapag ikaw ay natuto na at hindi nag-pay in, i-check mo din yung sarili mo. Parang may kulang sa sinabi ko. Parang may hindi ako nasagot sa tanong niya. Nagigets mo? Yes. Positive ka na ngayon kasi gusto mo na matuto at ma-perfect ang presentation mo. Yung iba kasi, nag-talk. Alam mo, hindi para sa akin to. Walang naniniwala. Para sa inyo lang yan. Hindi mo yata ako makapag-close din ng executive. Pang-cover lang talaga ako. Mens, hindi lang ikaw yan. Okay? Galingan mo. Try mo siguro mag-talk ng kliyente ng iba. Ganun ako dati. Ako mag-talk. Bakit pag ako nagtutalk ng iba? OTN. Yung client ko. Hindi. May mali ba sa akin, Lord? Tinitest ka ulit sa attitude mo. Kasi atat na atat ka, di
ba, na maging mover ka? Dahil hindi ka pa mover ng Jade, ng executive. Check your heart ulit. Iba kasi intention mo. Grateful. Diba? So, mag-pray ka din. Lord, ibigay mo na sa akin yung tamang tao, pero i-correct mo din yung heart ko. Kasi baka nasisilaw ka dahil pampairing na kaagad ang tingin mo. Pag ako, Lord, naging overpairing na ko lahat. Kaya hindi lalang binibigay. Tama. Nagigets? Okay, ulit, ito yung sasabihin ko before I end. Guys, total ko konti lang naman tayo dito. Alam mo, hindi smooth ang network marketing. Even the top one, may struggles up to now. Even yung may-ari, may problema up to now. Hindi naman nauubos ang problem eh. Tama. Tandaan mo, ang journey mo, ang pinakamagang kwento is yung may pinagdadaanan ka. Hindi yung kwento na nakuha mo na. Kaya ngayon, enjoyin mo yan. Dahil ang network marketing, na-inspire ang tao kung paano ka nakalampas. Yes. Tama? Matuto ka sa lahat ng pinagdadaanan mo. Makinig ka sa mga taong dumaan din sa pinagdadaanan mo. Ang resulta ng isang mentor ay na-create dahil nalampasan niya at nasolve niya yung mga problema na binigay sa kanya. Hindi naman dahil successful na agad siya. Madami ang sinolve na problem at maraming rejection na pinagdaanan bago niya makuha kung nasan siya. Ganun Kaya grabe, sobrang ganda ng networking. Walang ganito kasi sa labas. Sino magsasabi sa'yo, ka-empleyado mo, sasabihin, what is your dream? Meron bang ganun sa labas? Wala. Kung kailan mo ilalabas yung sports car. Kaya nga, ang weird eh. Tingnan mo, pag nasa labas ka, hindi ka na makarelate sa usapan ng mga iba. Kasi hindi na ganun ang mindset mo. And that's, yun palang ipagpasalamat mo na. Di ba, hindi na tayo makatagal sa kwentuhan sa labas? Pinagkukwentuhan yun. Pinagkukwentuhan nila kung sino iboboto nila. Tayo, hindi tayo nakabase